Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli kami po'y bumabati ng magandang umaga mga ka-agri. Narito po ulit tayo sa Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid namin para sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura. At bago po yan, the one who made it possible po, it's the most important conversation that we will have every day, not just today, Saturday. So inaanyayahan po namin kayo that as we start our program, ay mananalangin po muna tayo. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin, hinihiling namin ang iyong gabay at kapayapaan. Ayusin mo nawa ang mga bagay na magulo, pagaanin ang mga pusong mabigat at akayin kami sa tamang landas. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, pag-asa at pananampalataya na magiging maayos din ang lahat sa iyong panahon. Itinataas din po namin ang simula, kabuuan hanggang dapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto po ng katahimikan, ito ay kaibigan ng taong naghahanap ng direksyon. At yun nga po, nais po namin kayong batiin ng magandang umaga sa nga po natin, panibagong episode. And ako po si Ella Arshaga. Ngayon po, of course, araw ng Sabado, 6 sa buwan ng Mayo, taong 2026. With that, we welcome you once again. Nasa 8th season na po kami, 20th episode of the 8th season ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in lang po, yun, baka naliligaw po kayo sa sa mga pwede nyo pa pong tunghayan ang ating programs, not just the Maunlad na Pilipino but all of the FEBC programs po ay accessible tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook, sa 702 DCAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course sa radyo po sa Talapihitang 702 sa AM band. And of course, we are so happy to greet everyone, especially those na mababasa po namin kasi nag-iwan po sila ng comments sa ating program link. So, thank you so much. Una na nga po dyan na bumabati na happy and blessed Saturday, Ma'am Ella Arshaga. You're forever blessed in Christ po mula kay Sir Nestor Ballesteros. Thank you so much po. Napakaganda po naman itong mensahe na ito para sa aking buhay at sa inyo rin po na buhay po ng bawat isa. Thank you so much po. Happy and blessed morning po, Ate Ella and all listeners of MNP. Mula po kay Tita Irene Salonga. Hi po, good morning po Tita Irene. Great life, blessed and victorious Saturday morning everyone. Mula po kay Sir Ronald Young. Maganda umaga po sa inyo. Good morning po DCAS 702 FEBC mula kay Lorna Rogador din.
At good Saturday morning. Lagi nakikinig through DZAS 702 FEBC FM or PM Radio. Salamat sa inyong programa na nakakapagbigay ng kaalaman sa agrikultura. Marami akong matutuhan. Sharing also sa aking FB page. Wow, may FB page pala naman po si Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po for sharing yung ating program sa inyo pong FB page. Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arsiagat, sa lahat ng listeners na MNP. Happy birthday po sa kanyang apo. Yan, belated happy birthday noong May 9 kay Job Matthew Rubio. God bless your ministry. Kumbaga sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Naku, walang humpay. Ano po, Nanay Leonida Rubio, thank you so much po for listening. Happy Mother's Day po. Belated Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. God bless po sa lahat. Magandang araw po, Miss Ella, at mga kaagri. Ingat po. Mula po ito kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po. Masasabi ko sana ay Merry Christmas. Hindi ko alam kung bakit, pero wala naman pong problema pagkat alam naman po natin ang sineselebrate natin tuwing Christmas. At listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan, blessed morning po mula kay Evangeline Manggubat. At bumabati rin po sa atin si Ka John Enriquez. Good morning, Maunlad. At bumabati rin po ng good morning sila Normita Bernardo Gorospe, Nora Cancela, Presi Mitra, Dusty Cruz. Ayan, kaapelido nyo pa po si Ma'am Ira Cruz namin dito. Ipapakilala natin mamaya-maya lamang yung segment niya. At hi, Ma'am Ella. Ayan, all caps po natin siya. Hindi ko po alam kung isa pa. Hi, Ma'am Ella. Ganun po siguro yung gusto niya. Paano siya bumati nung po ito, kung hindi po ito chat. Blessed Day, MNP. Mula po kay Sir Federico Termulo Jr. Thank you so much po. And with that, we give you once again brand new day, brand new episode, brand new guest. At makasama po natin ang Training Specialist 1 and Rice Focal Person ng ATI RTC 8 para po ito sa Agri On Air, kung saan katuwang po natin ang Agricultural Training Institute. Hello po sa lahat ng mga taga-ATI na atin pong kasama sa lahat ng projects, hindi lamang po dito sa MNP, para po sa ATI Eastern Visayas Rice Clustering para po sa ating mga magsasaka ng Leyte. Ito po in particular doon sa training na kanila pong kinonduct. So with that, makasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco. So aside from that po ay tunghayan din natin ang Regions on the Go, gain din ang Unlad Komunidad, katuwang naman po natin siya ng DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito ay Batid ba Ninyo. Yan nga po ay produced by Ma'am Ira Cruz. Hatid po namin yan sa inyong lahat. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Bago tayo magtungo sa ating next segment, may babahagi lang po tayo sa inyo mga ilang detalye patungkol po sa ongoing na selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda or National Farmers and Fisher Folks Month. And of course, nandyan nga po sa po niyan, pangunguna ng mga activities niyan, ang Department of Agriculture or Kagawaran ng Agrikultura, kung saan meron po tayong mga inilulunsad na mga gawain na welcome po ang ating publiko na dumalaw po sa DE Central Office dahil every week meron po tayong mga commodities na tampok. Nagtapos na nga po yung unang linggo kung saan yung livestock sector po natin ang nag-abala at nag-asikaso. Ngayon naman po, katatapos lang din ng ating fisheries sector. Sa susunod na linggo naman po ang ating high value crop sector at mga kasunod pa po ay ang ating rice and corn. I believe for the upcoming week meron din po sila sa urban agriculture and organic agriculture. So, bukod po dyan, yun po yung mga physical activities, ilan lamang po, kasi sa iba't ibang mga regions po natin, meron din pong mga kanya-kanyang localized na gawain po natin, of course, para hindi na po kayo talaga luluwas. Pero para po sa mga malalapit, pwede po kayong pumunta at masuportahan yung ating mga exhibitors na direkta nyo pong makakasalamuha dito along sa ating DA main lobby.
And of course, sa online naman po, kung kayo po ay talagang naghahanap ng mga impormasyon, mga karagdagang kaalaman, meron ding inilatag na mga gawain na aabangan po natin every Wednesday of May. So, last week po natapos na po ulit, or the previous weeks, yung ating mga care of ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and ongoing po hanggang next week yung mga seminars hatid po sa atin ng Bureau of Agricultural Research. And sa last week po, or fourth week, meron po tayong hatid naman ng ating Agricultural Training Institute. So, meron po tayong full details na matatagpuan sa ating official Facebook page. So, mag-follow na rin po kayo sa DA FB page, which is FB or facebook.com/DA Central Philippines. Para po makita nyo po yung kabuuan ng kasasabi ko lang. Baka sabi nyo, ang bilis naman ni Ate Ella, hindi ko siya nasundan. Pwede nyo pong balikan yung impormasyon. Lahat po, meron doon mga speakers, kung anong oras, yan. Pero kapag nakita nyo po yung specific date, pupunta kayo doon kung saan yung bureau, kung sino po yung bureau na merong handle po ng webinar na yun. Kasi sila po yung nag-a-announce kung saan naman kayo pwedeng mag-register. Kasi alam nyo po ba, balita ko, meron daw po yung e-certificate. So, wag nyo pong palagpasin ang pagkakataong ito. Baka limited lang yung slots. Pero para po dun sa mga ngayon lang to nalalaman, lalo po dun sa mga, ay, tapos na yun sa livestock, wala na akong gustong puntahan. Or, tapos na yun sa fisheries, ayoko na kasi yun lang yung gusto kong puntahan. Pwede nyo naman po yun balikan. Yan nga lang, syempre, wala na tayo ng e-certificate. Pero if you want to just have po yung information from the resource person, kung talagang na-interest po kayo dun sa topic, ay pwede nyo naman pong balikan because nag-live po ito ng mga previous Wednesdays. So, nabanggit namin sa inyo, iline po sa ating National Farmers and Fisher Folks Month ang ating pong mga on-site exhibitors and exhibit itself. Dami ko pong gustong ibahagi sa inyo pagkat marami pong nais na ibahagi sa inyo in line sa ating celebration para po sa ating farmers and fishers. Meron tayong photo exhibit as well. Kasabay po yan nung nagaganap na mga exhibits sa DA Central Office. Punta lamang po kayo kung malapit po kayo. Dala kayo eco bag, dala din kayo pambili. Dito na kayo mag-grocery. Ayun, baka meron kayong makita na good finds. And of course, ito ay directly helping po ang ating mga magsasaka at mangingisda na nagpa-participate po dito sa ating mga exhibits. And yung ating online, which is yung ating webinars, na to sum it up, para hindi ko na po ulitin yung kanina, at kung kayo po'y nagmamadali rin, pwede nyo na lang pong balikan sa ating, currently po, nandun siya sa pinned posts ng Department of Agriculture Facebook page sa Central Office. Pero ito po ay hatid ng iba't ibang bureaus. So, greetings po sa lahat ng mga bureaus, and kung hindi man po sila yung nag-aabala para sa mga webinars, lahat po ng mga katuwang na ahensya, mga opisina, para itaguyod po and make sure na talagang magsasaka at mangingisda po ang una. Ayan! So, marami pa pong iba, at ang ibang ito ay hahayaan ko na pong ibahagi sa atin ng ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Upang maging kaakibat ang mga local media dito sa Caraga Region sa pagbabahagi ng impormasyon patungkol sa Sagip-Saka Act, isinasagawa ng Department of Agriculture Caraga ang media briefing kamakailan lamang. Ito'y pinangunahan ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng DA Caraga. Ayon kay OICRTD for Research Regulations and ILD, Marco Antonio Moreno, layon ng Sagip-Saka Act na maging masigasig ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang livelihood at nabigyan ng mas magandang oportunidad sa larangan ng negosyo. Sinabi naman ni Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oniate Jr., ang naturang batas ay isang epektibong estratehiya upang magkaroon ng akses ang mga magsasaka at mangingisda sa direktang pagbinta ng kanilang mga produkto sa mga ahensya ng pamahalaan, national man or lokal. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Nagwagi ang 3 kabataang delegado mula sa YFC Mimaropa sa Young Farmers Challenge Program Season 5 National Awarding Ceremony
na isinagawa ng Department of Agriculture kung saan nag-uwi sila ng higit 1 milyong pisong grant para sa kanilang mga agri-fishery enterprises. Tinanghal na kampiyon sa production category ang Imperanza Fish Production mula sa San Jose Occidental, Mindoro at tumanggap ng 300,000 piso na grant. Bukod dito, pinarangalan din si Vermont Imperial ng Social Innovation Award na may karagdagang 50,000 piso dahil sa kanyang makabagong kontribusyon sa sektor. Samantala, nasungkit ng Palatak Palace Cedar Rental and Farm Goods mula sa Pinamalayan Oriental, Mindoro ang 3 pwesto sa non-food processing category. Tinanggap ni Zaira Megan Copiado ang 300,000 piso na grant para sa nasabing pagkilala. Sa intercollegiate category, nagkamit na 2 pwesto ang FRS Bignay Bliss ni Neron Fetalco, Rod G. Saway at Burley Rivadavia ng Pola Community College at tumanggap ng 500,000 pisong grant. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Auce nag-uulat. Unang Kadiwa store sa Taytay, Palawan, binuksan. Binuksan na ng Department of Agriculture Mimaropa, Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, katuwang ang Star Palawan Agriculture Cooperative ang kauna-unahang Kadiwa store sa Taytay, Palawan noong ika-21 ng Abril. Matatagpuan ang nasabing tindahan sa Barangay BCBs kung saan maaaring makabili ang mga mamamayan ng sariwa, ligtas at abot-kayang gulay na direkta mula sa kooperatiba at pinalaki gamit ang natural na pamamaraan. Nagpahayag ng pasasalamat si Taytay Mayor Norbert Lim sa kooperatiba para sa aktibo nitong papel sa pagsusulong ng lokal na agrikultura. Hinikayat din niya ang patuloy na pagtutulungan ng lahat ng sektor upang mapanatili ang tagumpay ng inisyatiba. Tiniyak din ng alkalde ang kanyang suporta sa mga pangangailangan ng kooperatiba na maaaring tugunan ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, pinuri niya ang isinasagawang organic farming practices ng grupo at hinikayat itong ibahagi sa iba pang magsasaka sa bayan. Bilang karagdagang suporta, kasalukuyang inaayos ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng Kadiwa on Wheels upang mapalawak pa ang merkado ng mga produkto ng kooperatiba. Malaki rin ang inaasahang benepisyo ng Kadiwa Store sa kooperatiba dahil sa lokasyon nitong malapit sa El Nido, isang kilalang destinasyon ng mga turista sa rehiyon. Samantala, inaasikaso na rin ng kooperatiba ang mga kinakailangan dokumento upang makapagsimula sa pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Dumalo sa nasabing gawain ng mga kinatawan mula sa DA Mimaropa, kabilang si Ms. Jocelyn Bintoy, Kadiwa Focal Person, kasama ang mga kawani ng LGU Taytay sa pangunguna ni Mayor Lim at Municipal Agriculturist na si Mr. Hernan Phoenix. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita. Kamakailan ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villaba, Leyte. Isang hudyat na magbabago sa buhay ng libu-libong magsasaka sa naturang lugar at may total service area na 2,750 ka-ektarya ng lupain. Saklaw ang mga munisipalidad ng Villaba, Matagob at Cananga, Leyte. Tinatayang nagkakahalaga sa 1.1 billion pesos ang nasabing proyekto na may massive reservoir capacity na 9.01 million cubic meters. Ang HSRIP na ito ay ginawa upang masolusyonan ang kakulangan ng tubig tuwing tagtuyot at makapagbigay ng sapat na supply ng tubig sa buong taon. Muli, ito po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folks sinimulan na sa Pampanga. Sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon, ay matagumpay na nakapamahagi ng unang batch ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folks Program o ang PAFP noong ika-7 ng Mayo sa bayan ng Mexico, Pampanga. Humigit kumulang nasa 1,200 na magsasaka mula sa 24 na barangay ng nasabing bayan ang makatatanggap mula sa programa ng halagang 2,325 pesos bawat isa. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon at presyo ng pangunahing bilihin. Ang PAFP ay bahagi ng inisyatiba ng pambansang pamahalaan upang magbigay ng agarang suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang agricultural inputs na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay kinakailangang rehistrado sa RSBSA o ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng Kagawaran.
at mga magsasaka ng palay at mais na hindi lalampas sa 2 hektarya. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang naipamahaging tulong para sa mga magsasaka sa bayan ng Mexico, Pampanga. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa edisyong ito ng Agri On Air, mga ka-agri, ito po ang ating segment katuwang ang Agricultural Training Institute at we are so happy to have with us another one from our regions po, ating mga ATI Regional Training Centers para po pag-usapan ng tungkol sa rice clustering po nating mga pagsasanay para po sa mga magsasaka ng Leyte. Coming from ATI Eastern Visayas ang ating panauhin ngayon ng Training Specialist 1 and also the Rice Focal Person of ATI RTC 8. Welcome po sa ating segment Agri On Air dito sa Maunlad na Pilipino, Miss Junaline F. Falco or Palco. Ma'am Juna, welcome po sa ating program. Kamusta po kayo? Hello po, okay lang naman po. Ayun, at syempre papasadahan na natin to agad-agad dahil ang ating information ang inaantay ng mga listeners natin. Ma'am Juna, baka pwede po nating maibahagi kung ano po yung layunin ng atin pong isinagawang information caravan on rice clustering dyan po sa Leyte. Ang layunin po nung kinandak natin na information caravan on rice clustering para po sa mga piling munisipyo sa probinsya ng Leyte is para po maipaliwanag natin sa mga magsasaka yung mga benepisyo ng sama-samang pagsasaka at kung paano sila makikinabang sa mga programa ng gobyerno. So yun po, ma'am. Opo, at dahil po dyan sa ating mga wholeheartedly po natin binibigay na serbisyo po, no, para sa ating mga beneficiaries ng training programs natin. Ano po kaya yung inaasahang pagbabago or benefits basically po para po sa ating mga rice farmers after po nilang umattend ng ating activity na ito? Inaasahan yung after po ng activity, ma'am, so inaasahan natin na yung mga magsasaka na nakapag-attend doon sa ating information caravan ay mas nagkaroon sila ng kaalaman hinggil sa konsepto ng clustering na initiative po ng ating Department of Agriculture at sila din po ay mahikayat natin na sumali sa mga existing na mga identified rice clusters sa rehiyon o di kaya'y sila mismo as mga association na hindi pa cluster ay sila din ay bumuo ng kanilang sariling grupo din po. Ano po kaya yung mga papel ng mga nagawa po nating capacity building programs? Building, okay. Oo, Sa sa mga pagpapalakas po ng existing na ugnayan. mga clusters, Yes, ma'am. opo. Okay po. Yung mga na-ikandak na po natin na mga capacity building para po sa mga existing natin na mga identified rice clusters dito sa ating region. Nakapagkandak na po tayo, ma'am, ng mga series of training in partnership po with DARFO8 at training on agro-enterprise clustering approach. And this year po, ma'am, focus din po tayo sa training sa pag-craft po ng kanilang mga cluster development plan. So, ka-partner din po natin dito sa pagsasanay po na ito, ang taga-DE pa din po, ma'am, dito po sa aming region. Ayan, so napaka-busy po natin, no, sa ating mga pang-araw-araw na gawain po. At with regards po sa ating training na ito, pwede po ba natin siya, kasi tungkol po ito sa ating rice clustering, basically about rice. So paano po kaya maipapabatid sa ating mga tagapakinig? Paano ginagamit ang Rice Crop Manager Advisory Services? Tama po ba ito yung RCMAS? RCMAS? Okay po. RCMAS, oo. Sa mga kinakanda kasi namin, ma'am, na mga information caravan, para po, one day lang po siya, di ba, na activity. So, para po mas ma-maximize po ang one day na pagpunta ni farmer doon na mag-attend sa activity po na yun, information caravan. So, nag-a-add kami ng mga additional na mga topics na pwede din po magamit ng ating mga farmers. At isa na nga din po dyan, yung aming in-include is yung pag-discuss po sa Rice Crop Manager Advisory Services. Kasi po, may mga farmers pa din po tayo sa ngayon na talagang kung nag-a-apply sila ng mga abono, ay walang basihan. So, isa po itong RCMAS
So ang RCMS po, ito po ay digital tool na nakakatulong sa ating mga rice farmers na magbigay ng tamang rekomendasyon sa mga pataba at mapamahalaan din po nila ang kanilang palay base po sa kondisyon ng bukid. So sa RCMS po, mayroon lang po mga series of questions na kailangan po nilang sagutin. Then after po nung interview na yon, pwede na po sila magkaroon ng one-pager po na recommendation na pwede po nila magamit yon sa kanilang pagsasaka. Ayun na nga. So ito yung ating mahalagang tool, sabi nyo nga, RCMS, na ginagamit po sa napakahitik na activity na ito for one day. So sa atin pong weather tools naman po, ma'am, ano po kaya yung mga usage po or benefits sa atin ng siguro familiar naman po tayo din sa AccuWeather at of course sa Pag-asa sa ating tinatawag na 10-day weather forecast po sa rice farming. Ano pa rin po ba to? Relevant pa rin po ba to? Kunwari po hindi ko alam. Yes, ma'am. Isa din po ito sa aming ini-include na topic din po sa aming information caravan. So, yung AccuWeather at yung Pag-asa na 10-day weather forecast. Kasi nga po, lalong-lalo na yung Region 8, palaging binabagyo, binibisita ng bagyo, palaging inuulan. So, para matulungan din po yung ating mga farmers, kaya in-include din po namin itong AccuWeather at Pag-asa 10-day weather forecast. So ito pong ito yung mga weather tools na nagbibigay sa ating mga magsasaka ng tamang impormasyon patungkol sa lagay ng panahon. Kasi alam naman po natin na yung panahon is isa po siya sa nakakaapekto sa kanilang mga farm activities. So ito po ay nakakatulong yung AccuWeather at ang Pag-asa 10-day forecast sa pagpaplano po ng kung kailan sila kailangan na magtanim at yung pag-aani, kailan, at sa pag-iwas din po ng mga pinsala mula sa mga malakas na ulan, bagyo o iba pang mga sakuna. Yun po, ma'am. Ang dami Para pa rin- maging ligtas po at maayos yung ating produksyon ng palay. At magbabalik po ang ating talakayan tungkol po sa ating mga pagsasanay na hatid sa ating mga magsasaka. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Mayroon akong sikreto kung paano sumaya. Simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong. May gabi, saluyot, okra at talong. Lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Pinakbet at ensalada, chapsuy at dininding. Masarap na lumpiang upo, di kailangang lutuin. May tinola at malunggay, may kare-kareng gulay. Nakakatakam pa rin. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah!
Huwag nang mabahala. Parating na ako. Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nagbabalik po tayo dito sa Maunlad na Pilipino kung saan kasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco, ang atin pong Training Specialist 1 at Rice Focal Person ng ATI RTC 8. Ayan, ang dami pala nating mga pinasasalamatan po, no? Including yung ating mga, alam nyo po ba, sa mga listeners po natin, of course, may mga programs po tayo na nakatutok talaga sa ating banner, which is yung RISE. Also, we have this F2C2 program po. And ngayon, napapag-usapan natin yung sa climate natin. Meron tayong tinatawag na, if you have the time po, no, we encourage you na i-look up po, baka meron sa inyong mga kamag-anak sa bansa natin na madalas dalawin nga po ng mga natural disasters, na meron po nakaagapi sa inyong programs ang Department of Agriculture, ang mga kagaya ng CRAW, ang AMIA program po, yan. So dito po sa ating mga paghahanda with regards sa weather ay makakatulong po yung mga idle time natin to research po sa mga ganitong programs. And balik po tayo sa topic natin. Syempre, nabanggit niyo po, Ma'am Juna, na ito ay malaki ang tulong sa, of course, na-forecast natin. With that, napaplano yung pagtatanim at pag-aani. So ito nga ay ang expected result natin, naiiwasan po ang pinsala na dulot ng klima o sakuna. So sa atin pong mga ano naman, sa training proper po natin, or siguro ito pong activity natin na sabi nga natin ay one day, ano po kaya yung mga karaniwang katanungan o concern na nakuha po natin mula sa mga magsasaka po sa ating isinagawang open forum? During po sa mga open forums namin, ma'am, yung sa 2 batches na info caravan na nakandak po namin, palagi po talaga nilang nire-raise na concern, unang-una, yung talagang mababang presyo ng kanilang palay. Yun po. At saka isa din po sa nire-raise nila na may mga farmers din po sila, mga katabing farmers na nagtatanim daw po ng mas nauna sa kanila. Kumbaga hindi nakapag-practice ng sabayang pagtatanim. Then another po ay yung mahal na mga inputs. So kaya naman po itong mga concern po na itong mura na presyo ng palay, yung hindi nakapagsabayan sa taniman ng majority, tsaka yung mahal na mga inputs. So ito po yung mga some lang po sa mga issues na pwede pong ma-address kung yung atin pong mga magsasakang rice farmers ay mag-form po sila into clusters. Kasi kung clusters na po sila, grupo na po sila na magninegosyo, magkakaroon na po sila ng volume ng kanilang produce later on sa kanilang mga ani. Unlike kung paisa-isa lang sila na magbebenta ng kanilang produce, so konti lang po yung volume ng production. Whereas kung magfo-form sila as cluster, magninegosyo sila as a group, so magkakaroon sila ng bulk ng kanilang production, so pwede na sila makapag-negotiate ng mga buyer na mas malalaki. Then pwede na din sila meron na silang, kumbaga pwede na sila impluwensya sa presyohan ng kanilang produkto since bulk na nga yung volume ng production na pwede nilang ma-create. And then yung sa sabayan yung problema naman nila regarding doon sa hindi yung may mga farmers na nauuna na magtanim. So kung cluster na din sila, yung pagtatanim nila is naka-program na talaga, kumbaga naka-schedule. And also,
Yung sa concern naman regarding sa mga yung mahal na mga inputs tulad ng fertilizers, mga pesticides. So kung grupo din sila, kung sabay nila yung bibilhin yung mga kailangan nila, so possible na makaka-earn sila ng big discount kung grupo sila na bibili, isahan na lang yung pagbili nila ng mga inputs kaysa separate nila na bibilhin. So yun po yung ilan sa mga benepisyo din ma'am kung mag-form sila as cluster. So yun po ma'am. Aside pala Ma'am Chuna sa kaalaman na ibinahagi natin sa kanila at yung capacity ng program natin to entertain yung mga questions po sa open forum, talagang in-encourage po natin sila na mas maging, kumbaga, lapitin ng mga projects kasi sa atin nga po para tanggap ng interventions, mas okay na grupo po or ito ang ating tinatawag na mga clusters. So instead na individual po yung ating mga rice farmers, mas malakas po talaga pagsama-sama. And with that, meron po ba tayong mga plano na dagdagan pa ang mga, ayun nga, syempre of course meron tayong increase sa clusters na inaasahan and therefore also yung mga beneficiaries natin, aside sa pag-encourage po na maging aktibo po yung kanilang partisipasyon, meron pa po ba na mga follow-up activities para po or kaugnay dito sa ating caravan? This year ma'am, yung mga upcoming pa po natin ng mga activities aside doon sa information caravan para doon sa mga rice farmers na hindi pa kasali sa clusters. Mostly po yung mga upcoming trainings natin ma'am ay intended na po siya doon sa mga identified na talaga natin na mga rice clusters sa region ma'am. So gaya nga na nabanggit ko kanina, ongoing po yung mga pa-trainings natin tungkol sa crafting po ng kanilang cluster development plan. So kailangan po kasi yun ng isang cluster ma'am, parang yung 5-year plan ng isang cluster kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang grupo. So yun po ma'am yung tinutuunan po muna natin ng pansin sa ngayon for this year in partnership po with DRFO8. Ayan nga, at dito nga po sa ating mga mga na-discuss, we're sad to see po na mag-wrap up na po yung interview natin. Bilang pagtatapos po natin, Ma'am Juna, baka po may mabanggit tayong mensahe with regards po sa mga susunod na hakbang ng ATI-RTC8, particularly sa pagpapalawak po ng ating rice clustering sa rehiyon. And generally po yung inyong message po sa ating mga rice farmers na maaaring hindi pa kabilang sa kahit na anong cluster. So, para po doon sa ating mga, so sa ATI po, bali patuloy pa din po tayo no, sa pagkandak ng mga cluster development plan na pa-training. Then this year po, nabanggit po ng ating Department of Agriculture dito sa Region 8 na from 124 na identified rice cluster noong 2025, so this year po, dadagdagan daw po ng 38 na rice clusters. So magiging 162 na po yung mga rice clusters this year sa Region 8. So yung pong madagdag na 38 na rice clusters, so si ATI naman po magkakandak ng validation or assessment gamit po yung Harmonized Cluster Assessment Tool. So i-validate po natin yung lahat na 38 na clusters na yon using po yung hakat po na tool natin. At para naman po sa ating mga rice farmers na hindi pa po miyembro ng mga clusters, so hinihikayat po namin kayo na mas maganda po na magpamiyembro na po kayo sa mga existing clusters po sa inyong mga munisipyo para po mapabilang or mas easier po sa inyo na maka-avail ng mga iba't ibang intervention po sa ating gobyerno. Lalo na po na ngayong 2027 po yata, I think na magfo-focus na talaga sa mga clusters yung mga intervention. So para hindi po kayo mahirapan mag-avail ng mga tulong sa ating gobyerno, so mas maganda na magpamiyembro na po kayo sa mga clusters. So yun lang po ma'am.
Once again, Ma'am Junaline, thank you so much po. Nakasama po natin si Ma'am Junaline F. Palco. Siya po ay Training Specialist 1 and Rice Focal Person ng ATI RTC 8. At once again, ang ating pong talakayan ay umikot sa rice clustering para sa ating mga magsasaka ng Leyte at ating pong mga pagsasanay kaugnay nito. Maraming salamat po. Ito ang Agri On Air. Thank you so much, Agricultural Training Institute. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang natin ng Philippine Rural Development Project. At makasama po natin si Ma'am Myrel Joy Behasa, manunulat ng RPCO4A para sa araw na ito. Sipa, hampas, pasa, at sakit ng katawan. Yan ang madalas na nararanasan ni Ginang Gemma Chavez ng Sariaya, Quezon sa pag-aalaga ng gatasang baka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, higit 2 dekada na siyang dairy farmer at balak pa niyang ipamana ang kanyang negosyo sa susunod na henerasyon. Dito sa Unlad Komunidad, tunghayan natin ang kanyang kwento ng tapang at determinasyon sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niyang pagsubok. Ako po si Gemma E. Chavez ng Concepcion Palasan, Sariaya, Quezon. Kami po maagang naulila sa ama. Kaya mula pagkabata namulat kami sa hirap. Nagsimula po ako dito, single pa po ako, nagtatrabaho pa po sa Kapitolyo. Kaya lang nga po, na-encourage nga lang po ako dun sa magandang kita ng aming nga pong founder. So sabi ko, wala palang imposibleng kumita ka ng ganong kalaking halaga sa sarili mo lang barangay. Kaya po ako, yun po yung naging motivation ko sa buhay eh. Nagsimula si Gemma sa isang baka na hiniram lamang. Kahit walang karanasan at kaalaman, buong tapang siyang sumugal para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang desisyon na hinding-hindi niya pinagsisihan. Basta yung pagiging matipid lang talaga yung naging puhunan ko at yung pagiging matyaga, syempre yung sinusipag. Kasi rain or shine, talaga may bagyo man yan, wala po kaming holiday. Talaga po madaling araw at hapon talagang kami po ay kumikita sa pamamagitan po ng paggagatas. Noong una, pinagsasabay ni Gemma ang paggagatas at ang kanyang pag-oopisina. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili at sa mga mahal sa buhay. Bukod pa rito, mas marami pang problema ang kanyang kinaharap. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, nalagpasan niya ang mga ito at mas napagtibay pa ang kanyang loob upang magpatuloy. Bilang isang dairy farmer, doon ko po naranasan lahat ng mga challenging sa buhay. Sa paghihila ng baka, dyan nagsimula na deform yung isa kong daliri sapagkat napakahirap talian ang paa kasi talagang ang baka na papupunta sa akin, laging 2 paa yung tatalian bago mo siya gatasan. And the same time yung buntot kasi lagi siyang humahampas sa muka. And hand milking po ako nung una sa totoo lang, hanggang 7 heads. Dahil sa kanyang dedikasyon sa paggagatas at maitaguyod ang kanyang mga kapatid, hindi agad nakapagpamilya si Gemma. Gayunpaman, muli silang nagtagpo ng kanyang dating nobyo na ngayon kanya ng asawa. Kalaunan ay napagkalooban sila ng isang anak. Subalit, kapapanganak pa lamang niya sa kanyang anak, ay muli na naman siyang sinubok ng pagkakataon. Dumating din po yung time na kaanak ko lang. After 3 days na makalabas ako sa hospital, CS pa ako. Dumating din ako, wala akong tao. So napakahirap sa isang katulad ko, nakapaha pa talaga ako as in. Ako po yung naggagatas. Talagang yung nanay ko naman ang naglalabas ng baka nung time na yon. Kaya sabi ko nga, yun yung mga bagay na pinanghawakan ko na hindi ako bibitaw na magbaka dahil sa hirap na dinanas ko, gusto kong patunayan sa sarili ko at sa asawa ko kasi sinasabi ng asawa ko, ikaw ilang sipa na yung naranasan mo, ilang pasa na mamaya mababalian ka niyan. Pero wala kang insurance dyan. Ano yung makukuha mo dyan? Panay sakit ng katawan, mamaya mabingutan ka pa dyan. Pero binaliwala kong lahat yun sapagkat sabi ko, dito, alam ko dito sa pagbabakang ito, dito maiaangat talaga yung pamumuhay namin. Kasi sabi ko, sa lupa, alam ko nandudun yung kita nasa mga baka yung kita. Dadating ang panahon at hindi nga po ako nagkamali. At yan po, hanggang sa ngayon, sa 26 years ko po sa pagdidairy, ito po talaga yung pinagkukunan namin ng daily needs po namin. Di kalaunan ay muling nanganib ang kabuhay ni Gemma. Kinailangan naman daw ipagbenta ang kanyang nirerentahang lupa sa lalong madaling panahon. Ngunit sa tulong ng kanyang mga baka, matagumpay niya itong nabili matapos magbenta ng mga inahing buntis sa mga ahensya at kasamahan sa kooperatiba.
Dumating din po yung pagkakataon na yung dating inuupahan po naming lupa na kinatatayon din po ng aming farm ay kailangan pong mabenta na within 90 days. Sabi ko, saan ako kukuha? Pero talaga sa tulong din po ng mga baka at nagbenta po ako ng pregnant heifer through NDA at sa iba pong kasamahan ko ng mga membro, bumili po sila hanggang sa makapag-raise po ako ng sapat na pera para ma-avail ko po itong lupa na dati ko pong inuupahan. Bukod sa pagiging nanay at magagatas, gumanap rin bilang General Manager si Gemma ng Falcon Dairy Multipurpose Cooperative, benepisyaryo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project sa proyektong Establishment of Dairy Multiplier Farm. Mula sa pagpaplano hanggang implementasyon, masigasig na tinutukan ni Gemma ang proyekto. At sa kabila ng mga pagsubok tulad na lamang ng COVID-19 at pagkakasakit ng mga hayop, naibangong muli ng kooperatiba ang kanilang negosyo. Sa tulong po ng PRDP project na yan, mas natutunan ko kung paano tutukan ng isang pag-aalaga talaga ng gatasang baka. Sapagkat doon ko nakita na talaga na kung tama yung management mo o yung mga nutrients na binibigay mo sa bawat individual na baka, talagang maganda yung maipuproduce nilang gatas daily. Bagamat naging mahirap ang bentahan ng gatas noong pandemya, natutunan ni Gemma ang pagiging madiskarte upang patuloy na maitaguyod ang kanyang pamilya. Upang hindi mapanis ang mga gatas, niluto ni Gemma ito at ginawang candy. Natuto din siyang magtanim at mag-alaga ng iba pang hayop tulad ng baboy, kambing, manok at iba pa. Bagamat mahina ang kita, mayroon silang sapat na pagkain sa hapag. At dahil sa kanyang ipinamalas na dedikasyon, pinarangalan siya bilang Outstanding Dairy Farmer ng National Dairy Authority at noong nakaraang taon ay naging Gawad Saka Award din naman siya ng Department of Agriculture. During the pandemic po, kasi noong time na yon, 100 plus liters per day po ang milk production ko. Napakahirap po nun sapagkat wala po kami sales of milk almost 8 months. Pero sabi nga, palibasa, ako yung taong tipong masinop talaga. Yung lahat na pwedeng maging source of income talaga, dinodocument ko po yun. Even sa mga bearing trees na nabebenta ko every month. At may mga ilang native goats po ako at saka native pig na nagiging other source of income ko po. Yung mga natuto din ako magtanim din ng mga pechay, mustasa. Yun po yun. Kung tsaka yung malunggay talaga, pinakikitaan din po talaga namin dito yan monthly. Kumbaga sabi ko, yung anak ko namulat din po sa ganun na yun po yung kinakain namin. Natuto din po sa mga saging na nilaga, yung mga ganun. Kasi hindi na po namin bibilhin. Nandito lang po sa kapaligiran namin. Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na hindi bagay kay Gemma na pumasok sa dairy farming na kadalasang pinangungunahan ng mga kalalakihan. Ngunit napatunayan ni Gemma kasama ang iba pang mga kababaihang dairy farmer na ang tagumpay, hindi lamang sa industriya kundi pati na rin sa ibang aspeto ng buhay, ay hindi nakadepende sa kasarian. Ang kwento ni Gemma ay isang pagpapatunay na walang imposible sa pagtupad ng mga pangarap basta't mayroong determinasyon, dedikasyon at kagustuhang magsakripisyo. Ang DAPRDP ay isang proyekto ng gobyerno at ng World Bank na naglalayong mapagtibay at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa iba pang kwentong DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po sa ating Unlad Komunidad team. At yan po yung mga inihanda po sa atin na mga bahagi, katuwang ang DAPRDP. So once again, tutok lamang next week ulit sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia segment. Happy Saturday mga ka-agri, at dahil kakatapos lang ng ASEAN Summit, batid ba ninyo na mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa agrikultura, partikular sa supply ng bigas sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu na ginanap noong May 6 to 9, 2026. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
kay bagong talagang Prime Minister ng Vietnam na si Ly Minh Hung nang upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, turismo, agrikultura at ekonomiya. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang ika-50 taong anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at tuloy-tuloy na supply ng bigas mula Vietnam na pangunahing pinagkukunan ng imported rice ng bansa. Dagdag pa niya, tumataas ang demand sa rehiyon dahil sa tensyon sa Middle East at posibleng epekto ng panibagong El Nino sa produksyon ng pagkain. Nagkasundo ang dalawang bansa sa isang taong kasunduan para sa pag-angkat ng 1.5 milyong metrikong toneladang bigas hanggang Abril 2027. Napagkasunduan din ang presyo ng popular na DT8 rice sa halagang $450 kada metrikong tonelada. Ayon kay Secretary Chu Laurel, mahalaga ang kasunduang ito upang mapanatiling sapat ang supply ng bigas at makatulong sa pagpapatatag ng presyo nito sa merkado. Bukod sa bigas, nakikita rin ng dalawang bansa ang posibilidad ng mas malawak pang kooperasyon sa sektor ng agrikultura sa mga susunod na taon. Ipinapakita ng kasunduang ito ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN tungo sa mas matatag na food security at mas maayos na kalakalan sa rehiyon. Matatandaan na naging host ang Pilipinas sa ginanap na ASEAN Summit sa Cebu na dinaluhan ng 11 pinuno at kinatawan mula sa iba't ibang bansang kasapi at katuwang ng ASEAN. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz. Muli kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa oportunidad na ito na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP o Maunlad na Pilipino or Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 8, Unang Talata. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Ito po yung mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi pa rin, of course, sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family for bringing this episode to life. And of course, sa inyo po mga listeners, thank you so much po for joining us this morning. Manalangin po namin lagi kayong nasa maayos sa kalagayan, sa kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Magbabalik po kami ulit sa susunod na Sabado, kaya samahan nyo kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Siyempre, para po sa mga katuwang sa pagbuo ng programang ito, ang inyong bawat buhay ay mahalaga. Maraming salamat po. Kami po ni Ma'am Ira Cruz dito sa Maunlad na Pilipino ay nagpapasalamat. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Para po sa Maunlad na Pilipino, ako si LR Saga. Enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.